Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Grade 1, Quarter 1, Language, Week 3, Day 1. Share confidently thoughts, preferences, needs, feelings, and ideas with peers, teachers, and other adults. Narito ang isang panimulang gawain. Mga bata, pagmasdan ang larawan sa ibaba. Ano ang ipinapakita sa larawan? Alam niyo ba kung kailan ang inyong kaarawan? Mahusay! Ngayon naman ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Itaas ang kamay na may edad na 5. Sino naman ang mga may edad na 6? Itaas ang kamay ng mga 7 taong gulang. 8 taong gulang. At 9 na taong gulang. Mga bata, ano ang nararamdaman mo ngayon na ikaw ay 5 o di kaya ay 6, 7, 8, o 9 taong gulang na? Narito ang iba't ibang mga emosyon. Mahusay mga bata! Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang mabahagi ang iyong nararamdaman, ideya, pangangailangan, at iba pa. Ating talakayin ang share confidently thoughts, preferences, needs, feelings, and ideas with peers, teachers, and other adults. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang kahalagahan ng kaarawan. Ano nga ba ang kaarawan? Bakit kaya natin ito pinagdiriwang? Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ito ay tungkol sa birthday party ng isang lola. Bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa, narito ang ilang mga katanungan na masasagot natin kung makikinig tayo sa ating kwento. Una, ilang taon na kaya siya? Pangalawa, ano ba ang nangyayari kung may birthday? Ating basahin ang kwento tungkol sa pinagpala si Lola. Sadyang pinagpala ang aking lola. Nagdiriwang siya ng kanyang birthday tuwing Abril. Siya ay 70 taong gulang na ngayon. Labis siyang nagpapasalamat sa biyayang kanyang natatanggap. Masaya siya sa araw-araw at sa kanyang mahabang buhay. Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Una, kailan ang birthday ni Lola? Pangalawa, ilang taon na si Lola? Pangatlo, ano-ano ang nararamdaman ni Lola? Mahusay! Mga bata, si Lola lang ba ang masaya tuwing birthday niya? Bakit masaya rin ang mga anak at apo ni Lola kapag nadadagdagan ang birthday niya? Mahusay! Tandaan, kailangang maipahayag ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagiging masaya, pagpapala, o pasasalamat sa kanilang mga kaarawan. Narito ang isang gawain. Iguhit ang masayang mukha kung tama at malungkot na mukha kung mali. Una, ang bawat bata ay may kaarawan. Pangalawa, ang kaarawan ay simbolo ng bagong buhay.
Pangatlo, ang kaarawan ay dapat ipagpasalamat sa Diyos. Pang-apat, ang kaarawan ay dagdag edad. Narito naman ang inyong takdang aralin. Bilugan ang larawan ng pagkakataon o selebrasyon na ikaw ay makakaramdam ng kasiyahan at pagpapasalamat. Day 2. Express ideas using a variety of symbols. Example, drawings, emojis, scribbles. A. Oneself and family. B. Content-specific topics. Ngayon mga bata, maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang sabi ni Doraemon ay, tapikin ang balikat. Ang sabi ni Doraemon, hawakan ang mga tainga. Ang sabi ni Doraemon, ituro ang dalawang mata. Mahusay mga bata! Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang mabahagi ang iyong nararamdaman, ideya, pangangailangan at iba pa. Ating talakayin ang express ideas using a variety of symbols like drawings, emojis, scribbles. A. Oneself and family. B. Content-specific topics. Mga bata, pagmasdan ang larawan sa ibaba. Nasaan kaya ang mga bata sa larawan? Tama, sila ay nasa paaralan. Ngayon naman ay tumula tayo. Handa na ba kayo? Kung ganon ay simulan na natin. Sa paaralan. Sa paaralan, kami ay nagbabasa. Sa paaralan, kami ay nagsusulat. Sa paaralan, kami ay tumatalon at sumasayaw. Sa paaralan, kami ay kumakain. Sa paaralan, ay maaamoy mo ang mga mababangong bulaklak. Sa paaralan, kami ay natututo kaya't masaya kami sa aming paaralan. Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Una, ano ang ginagawa mo sa paaralan? Pangalawa, bakit masaya sila sa paaralan? Pangatlo, ikaw ba ay masaya rin sa paaralan? Bakit? Pang-apat, ano-anong bahagi ng katawan ang ginagamit sa sumusunod? A. Pagbabasa. B. Pagsusulat. C. Pagkain. D. Pang-amoy. E. Pakikinig. At F. Pagsayaw at pagtalon. Mahusay mga bata! Tandaan, pahalagahan ang ating katawan upang hindi ito masira o magkasakit. Ngayon naman ay tukuyin kung anong bahagi ng katawan ang inilalarawan sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa kahon. Una, gamit upang malasahan ang pagkain. Pangalawa, gamit upang makita ang mga kulay at hugis sa paligid. Pangatlo, gamit upang madama ang tekstura ng mga bagay. Pang-apat, gamit upang marinig ang iba't ibang mga tunog. Pang-lima, gamit sa pang-amoy.
Narito naman ang inyong takdang aralin. Magtala ng 3 paraan kung paano natin pinangangalagaan ang ating katawan. Day 3. Use words to represent ideas and events related to oneself and family. A. Words that represent people, animals, objects, locations, or naming words. Ngayon mga bata, maglaro tayo. Handa na ba kayo? Pagmasdan ang larawan sa ibaba. Tukuyin kung ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Gagamba. Ito ay hayop. Barbero. Ito ay tao. Kasal. Ito ay pangyayari. Upuan. Ito ay bagay. Simbahan. Ito ay lugar. Mahusay mga bata. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang matututunan mo kung ano ang pangalan. Ating talakayin ang naming words o pangalan. Mga bata, pagmasdan ang larawan sa ibaba. Narito ang mga ilang gabay na tanong. Una, ano ang ipinapakita sa larawan? Pangalawa, ano-ano ang makikita sa larawan? Pangatlo, banggitin ang mga bagay na makikita sa larawan. Mahusay! Ngayon naman ay magbigay ng pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Mahusay! Tandaan, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ngayon mga bata, bilugan ang titik ng tamang sagot. Narito naman ang inyong takdang aralin. Ilagay sa tamang hanay ang mga sumusunod na salita. Day 4. Use words to represent ideas and events related to oneself and family. B. Words that represent activities and situations, like action words. Mga bata, maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ngayon ay hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Ang unang makakagawa ng kilos pagkatapos i-flip ang mga card ay magkakaroon ng puntos. Unang makadalawang puntos ang mananalo. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay pangalanan nga natin ang mga ipinakitang kilos kanina. Ano ang mga salitang kilos na ito? Mahusay mga bata! Ngayong araw mga bata ay pag-aaralan natin ang mga salitang kilos. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang matututunan mo ang mga salitang kilos. Ating talakayin ang action words o salitang kilos. Ngayon naman ay magbasa tayo. Handa na ba kayo?
Ang batang masipag mag-aral. Si Nelia ay isang masipag na mag-aaral. Lagi siyang gumigising tuwing alas 5 ng umaga para maghanda sa pagpasok niya sa paaralan. Halos 30 minuto ang biyahe niya bago makarating sa eskwela. Mahilig magbasa ng aralin si Nelia. Isinusulat niya ang lahat ng gawaing pang-upuan. Gumagawa rin siya ng mga gawaing bahay. Sinasagutan niya ang lahat ng takdang aralin. Lagi siyang nagbobolontaryo sa mga gawain sa paaralan. Kahit na naglalaro, ay di niya nakakalimutan ang mag-aral. Kaya naman, nangunguna siya sa kanilang klase. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod. Una, sino ang batang masipag mag-aral? Pangalawa, tuwing anong oras nagigising si Nelia? Pangatlo, ano ang hilig gawin ni Nelia? Pang-apat, gumagawa rin ba siya ng mga gawaing bahay? Pang-lima, kung kayo ba ay nagbabasa, gumagalaw ba ang inyong mga bibig? Pang-anim, kung kayo ay nagsusulat, gumagalaw ba ang inyong kamay? Pang-pito, kung kayo naman ay sumasayaw, kumikilos ka rin ba? Mahusay! Ang mga salitang nabanggit sa kwento tulad ng nagbabasa, nag-aaral, at naglalaro ay mga halimbawa ng salitang kilos. Tandaan, ang salitang kilos o pandiwa ay nagpapakita ng kilos o galaw. Ngayon naman, ibigay ang salitang kilos na isinasaad sa larawan. Narito naman ang inyong takdang aralin. Pagtambalin ang salitang kilos sa hanay A sa larawan nito sa hanay B. Day 5. Use words to represent ideas and events related to oneself and family. C. Words that represent qualities or attributes or describing words. Mga bata, ano ang bagay na hawak ko ngayon? Mahusay! May ilang katanungan si teacher na inyong sasagutin sa tulong ng ating mahiwagang salamin. Handa na ba kayo? Kung ganon, ay simulan na natin. Una, tumingin sa salamin. Ano ang masasabi mo sa iyong muka? Pangalawa, tumingin sa salamin. Ano ang masasabi mo sa iyong buhok? Pangatlo, tumingin sa salamin. Ano ang masasabi mo sa kulay ng iyong balat? Mahusay! Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang matututunan mo ang mga salitang naglalarawan. Ating talakayin ang describing words o salitang naglalarawan. Mga bata, ang mga salitang tulad ng masayahin, matulungin, at mainit ay mga halimbawa ng salitang naglalarawan o pang-uri. Tandaan, ang salitang naglalarawan o pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop o lugar. Ngayon ay narito ang isang gawain. Isulat sa padlang ang tamang salitang naglalarawan.
Narito naman ang inyong takdang aralin. Pagtambalin ang mga larawan sa tamang salitang naglalarawan sa mga ito. Mahusay mga bata! End of week 3. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!